Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo yung ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawa ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tanza, Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential property na may lot area na 496 square meters. Ito po'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Itong 3-story house ay may floor area na 200 square meters. Ito po'y well-maintained, kaya ready for occupancy. Dito po sa harapan ay may waterfalls, then may grotto, at ito naman po yung main door. Mamaya po ikutan natin yung bakanting lote na kung saan kung mahilig po kayong magtanim, napakalaki pa po ng espasyo. Yan po yung aluminum screen door at solid wood door. At dito naman po yung living area o salas. Ito po yung naka-tile flooring, pati yung wall. Then sa dulo po ay may customized glass window. Then customized din po itong ceiling. Meron pong isang kwarto dito. Mamaya po, check natin yan. Unahin po muna natin itong dining area. Then, meron pong customized glass windows. Tungkol po pala sa mga furnishings o mga kagamitan, wala pong nabanggit kung kasama po. Well, kung maibigan nyo, pwede naman tayo magipag-negotiate. Meron din pong ceiling fan at dito naman po yung bar counter na may tatlong high chair. Ito po yung breakfast table. Then matatanaw natin yung way papunta sa common toilet and bath. Then yan po yung access door papunta sa likod ng bahay o service area at ito naman po yung formal kitchen. May tiled kitchen countertop, wall-mounted cabinet, kitchen window, then storage ng kitchen utensils. At dito po yung tinutukoy ko na access door na kung saan ito yung naka-solid wood at may aluminum screen door. Papunta naman dito sa may dirty kitchen. Meron din pong kitchen countertop. Then sa dulo po ay may access door at aluminum screen door. Dito naman po yung service area. Then dito sa dulo ay may extension ng kusina. So kung mahilig magluto, marami pong espasyo. Sa ilalim po ng kitchen countertop, ay meron din pong kitchen cabinet. Balik na po tayo dito sa loob. Yan po ulit yung access door. Papunta dito sa may formal kitchen na may aluminum screen door at solid wood door. Yan po ulit yung breakfast table. At dito naman yung tinutukoy ko na common toilet and bath. Separate po yung shower at banyo. Then dyan po sa gitna ay yung countertop na may hand wash basin. At ito po yung banyo kung saan meron pong water closet with bidet. Then naka-tiled bathroom wall at meron pong stainless rack. Dito naman po sa kabila ay yung shower room. Check po natin. May overhead shower, tiled bathroom wall, stainless towel rack, at naka-tiled bathroom wall. Meron din pong bathroom window at PVC door. Paglabas po natin, matatanaw natin yung tiled wall nung unang kwarto. So, ang kagandaan naman po sa ganitong tiled wall ay less maintenance sa pintura.
So yan po yung unang kwarto na naka-solid wood door. Malaki naman ang espasyo. May glass window, window type aircon, at tile flooring. Maganda rin po kung lagyan ng access door doon para hindi na iikot papunta sa banyo. Yan po ulit yung bar counter or pwede ring breakfast nook. At dito na po tayo sa hagdan. Ito po yung naka-concrete tiled staircase, then wooden handrail. Ito po palang bahay ay halos hindi naman natirahan ni owner, gawa ng nasa ibang bansa po siya. Pero ito po yung owner's built, kaya hindi po tinipid. Mapapansin nyo, maayos po ang pagkayari ng bahay. Kaya nung sabi ko, ito yung well-maintained. Kaya wala rin po kayong ipapagawa dito. Unless na meron po kayong mga improvements na gagawin. Ito po yung family area at nandito na po tayo sa second floor. Naka-tile flooring. Then ito po yung hallway. Check po natin itong unang kwarto. Dito sa second floor na naka-solid wood door. Napakalaki po ng espasyo. So meron pong living area itong unang kwarto. At ito yung main room. Sa dulo may glass window. Sa pintura wala din po kayong papagawa. At naka-tile flooring na rin po ito. May drawer and dresser. Yan po yung access door na papunta sa kabilang kwarto na malapit po sa terrace. So, labas po tayo dito sa unang kwarto. At check natin yung stock room. Na kung saan, kung malaking pamilya pa rin kayo, pwede po itong gawing kwarto. So, pasensya na po kung maraming kalat. Actually, pwede pong lagyan ng isang single bed. So, isa po ito sa mga kwarto dito na ginawang stock room. Then, dito naman po yung common toilet and bath dito sa second floor na naka-PVC door. Halos same design lang po ito nung banyo sa baba na may bathroom countertop, hand wash basin, at nakabukod po itong banyo sa shower area o bathtub. Ito po yung banyo kung saan meron pong water closet with bidet, naka-tile bathroom wall, at may bathroom window. Ito po yung tinutukoy ko na bathtub na kung saan meron pong hot shower set, bathroom window, at naka-tile bathroom wall. So ito po yung toilet and bath dito sa second floor. Then lipat na po tayo dito sa kabilang side na kung saan ito po ulit yung family area. Meron pong altar. At ito po yung kabilang kwarto. Nakatabi nung master bedroom. Ito po yung naka-solid wood door. Then kung malaking pamilya kayo, pwede po lahat dito. Meron din pong maliit na living area. May split type aircon, glass windows, 4 na single bed, ceiling fan, high ceiling din po ito. At yung access door dito sa may master bedroom ay ito pong wooden door na kung saan meron pong nakaharang na bed frame. Ito naman po yung access door na papunta sa balkonahe na naka-aluminum screen door. Stainless din po itong railing. At mula po dito, matatanong nyo po ang inyong mga magiging kapitbahay. Ito naman po yung area ng bakanting lote na kung saan meron pong mga fruit-bearing trees. Or kung gusto nyo naman, pwede pong lagyan ng swimming pool. Gawa ng malaki naman po yung area. At nakabakod na po itong buong property ng concrete fence. Balik na po ulit tayo dito sa loob. At check natin yung mga kwarto sa third floor. So yan po yung hagdan kung saan tayo pumanik. At ito naman yung another hagdan na papunta sa third floor.
Ganun din po, naka-tiled concrete staircase, wooden handrail, meron pong staircase window, nag-serve as natural sunlight. Samahan niyo po ako, akyat po tayo. So ito pong bahay ay nakadisenyo sa malaking pamilya. Sa laki po nito at sa dami ng kwarto, abay kahit ilan po kayo kakasya po. Dito po sa taas ay open lang siya, na pwede nyo pong lagyan ng partition kung gusto nyong gawing another room. May living area po dito. Then may sofa set na rin. Then meron pong aluminum screen door na access pupunta dito sa balkonahe. Ito po yung balkonahe dito sa third floor. Yan po, makikita nyo may puno ng mangga. Then yan po yung likod ng bahay na kung saan meron pong concrete fence. At yung area yan ay parte pa po ng property. Then dito po sa garahe ay malaki din po ang espasyo. Balik na po tayo dito sa loob at check po natin yung isang kwarto dito na pwedeng gawing music room, entertainment room, game room, na meron pong bar, counter. May 5 pong high chair, glass window, may stainless sink, then wine rack, at dito naman ay may kwarto na naka-solid wood door at napakalaki po ng espasyo nito. So yung pong third floor ay napakaganda ng setup. Parang meron siyang sariling entertainment room, then may living area, may malaking bedroom, at may sariling toilet and bath. Naka-PVC door. Ito po yung hot shower set. Naka-tiled bathroom wall. At ito yung water closet. May hand wash basin, vanity mirror, naka-tiled bathroom wall at may bathroom window. Dito naman sa kabilang side ay yung bathtub na naka-tiled bathroom wall din po at may hot shower set. Halos hindi po yan nagamit. Gawa ng hindi naman nagstay dito si owner. Madalas nasa ibang bansa siya. So, yan po ulit yung entertainment area. Dito naman yung napakalaking living area. Sa dulo yung balkonahe. At dito naman po yung hagdan. At habang naglilibot po tayo, pag-usapan natin ang distance, location at travel time. Mula po sa National Highway, ang distance is 850 meters at ang travel time is 3 minutes. Mula naman po sa mga beach resorts, ang distance is 2.6 kilometers at ang travel time is 10 minutes. Opo, malapit lang po ito sa dagat. At mula naman po sa Robinsons Mall, General Trias, ang distance is 6.4 kilometers at ang travel time is 28 minutes. Mula naman po sa SM Tanza, Tansa Specialist Medical Center, Pure Gold, at Tansa Public Market, at iba pang business establishments, ang distance is 4.8 kilometers at ang travel time is 22 minutes. At yan po yung lagong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po yung for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Cavitex Cavite Toll Plaza, ang distance is 15 kilometers at ang travel time is 53 minutes. Mula naman po sa Pitex, ang distance is 2.7 kilometers at ang travel time is 1 hour and 8 minutes. Mula naman po sa MOA, ang distance is 30 kilometers at ang travel time is 59 minutes. Mula naman po sa airport, ang distance is 31 kilometers at ang travel time is 1 hour and 12 minutes.
So, nandito na po tayo sa likod ng bahay kung saan sa dulo po ay meron pong structure na ginawa nilang bodega. At yan po yung bakanting lote. Napakalawak pa po. Marami pa po kayong pwedeng i-project yan. So, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 12 million pesos. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at ang bagong YouTube channel namin na Nov9TV House Rental. Kung may mga paupahan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero at baka matulungan ko kayo sa pagpapaupa ng inyong property. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin alok sa inyo. Sa lahat pong viewer, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.